Magandang gabi mga kamoyski. Meron na naman tayong bagong kwento tungkol sa crime and horror. So ngayong gabi ang kwento natin is isa sa mayaman dun sa Amerika, sa Indianapolis. So ang pangalan niya is si Herbert Richard Baumeister, or tinaguriang the I-70 Strangler. So bakit siya tinawag na gano'n? Kasi lahat ng mga pinapatay niya, i-strangler niya gamit ang hose or mga kadena pang sakal dun sa mga biktima. Umpisa na natin ang kwento. So si Herb, or kilala bilang si the I-70 Strangler, isang kilalang serial killer sa Estados Unidos noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s. Narito mga kwento kaugnay sa buhay at krimen ni Herb Baumeister, o kilalang si the I-70 Strangler. So maagang buhay. Pinanganak noong April 7, 1947 sa Indianapolis, si Herbert Richard Baumeister ay lumaki sa isang tila normal na pamilya. Gayunpaman, sa kanyang kabataan, nagsimula siyang magpakita ng mga kakaibang pag-uugali. Interesado siya sa morbid na bagay at umusbong sa kanyang antisocial na tendencies. Noong kanyang teenage years, siya ay na-diagnose na may schizophrenia, ngunit hindi siya sumailalim sa mahabang proseso o mahabang gamutan. Kahit na nakapagtapos siya ng kolehiyo, nagkaroon siya ng problema sa pagpapanatili ng trabaho dahil sa kanyang erratic behavior. So yun, meron siyang sakit na schizophrenia, psychological problem. Napapansin ko lahat ng mga serial killer meron talagang problema talaga sa pag-iisip. So yun yung nagtitrigger sa kanila para maging pumatay. Yung gusto nilang gawin, i-experiment ganyan. Grabe. Ito matindi itong kwento na to kasi nangyari ito sa Amerika. Ang ginagawa niyang style sa pagpatay, yun nga, yung trademark niya is yung i-strangle niya yung mga biktima. So pumapatay siya, pumunta siya sa mga bar, sa mga gay bar. Yun yung parati niyang binibiktima. Si Baumeister ay nagpakasal kay Julie Saiter noong 1971. Nagkaroon sila ng 3 anak at nagtayo ng negosyo, ang Sab-A-Lot Thrift Store. Naging matagumpay sa Indianapolis. Sa kabila ng tagumpay na ito, si Herb, or si I-7 Strangler, ay kilala bilang mahiyain, tahimik at kadalasang nagtatago ng maraming aspeto ng kanyang pagkatao. Ngayon, katulad niyan, meron pala siyang tinatagong madilim na lihim na hindi rin alam ng asawa niya. Nalaman na ng asawa niya nung after nung nag-divorce sila. Sa likod ng kanyang maayos na harap bilang negosyante at ama ng pamilya, si Baumeister ay lihim na pumapatay ng hindi bababa sa 11 kabataang lalaki mula noong huling bahagi ng 1980s hanggang unang bahagi ng 1990s. So itong story na to, totoong buhay ito. So based on true story to. So ang nangyari kasi, na mabalita to sa news yung mga patay, mga binibiktima niya, yung mga pinapatay niya, nililibing niya lang sa bakuran niya. So lahat ng mga lahat ng mga namatay doon, mga kalansay ganyan, natagpuan ng mga pulis. So mamaya darating tayo to. Nakatakot to. Pero hanggang ngayon,
yung tinitirahan niyang bahay, yung mansion niya, is hunting. So, may paranormal din doon. So, yung mga pinatay siguro ay nagpaparamdam doon sa yung mansion na yun. Yun, ang mga kadalasan binibikti niya ay mga lalaki mula sa LGBTQ+ community ng kanyang nilalapitan sa mga gay bars. Yun nga, sabi ko nga sa mga gay bars yung mga binibikti niya. Yung mga bakla doon. Yung kanyang modus operandi ay ang pag-akit ng mga biktima pupunta sa kanyang tahanan, ang Fox Hollow Farm, isang malaking ari-arian sa labas ng Indianapolis doon. Ang mga biktima ay kanyang pinapatay sa pamagitan ng strangulation o matapos ang consensual na encounter. So, after nung pagtatalik, pinapatay niya na. So, ano rin to tingin ko ano rin to, gay din to patol sa bakla At saka, baka bisexual siya. Pwede siya sa babae, pwede sa lalaki. Parang ganun. So, ayun, tinagurihan siyang si I-70 Strangler. Ang mga katawan ng mga maraming biktima ni Baumeister ay natagpuan malapit sa Interstate 70. Kaya siya tinawag na I-70 Strangler. Gayunpaman, hindi agad siya napagtuunan ng pansin ng mga otoridad dahil sa kakulangan ng ebidensya. ang nakadiscover kasi ng mga bangkay o yung mga skeleton, yung anak niya, naglalaro ron sa backyard, naglalaroan alam mo naman mga bata, di ba, nag-hukay-hukay ganyan, mga lupa, naglalaro. Merong time na pagkakabungkal nila ng lupa ng bata, may nakita silang bungo. So yung bungo na yun, nakita nung yung nanay o yung asawa ni Herbert. So tinanong niya si Herbert, bakit may bungo dun? Ang dinailan ni Herbert, pinag-aaralan ng tatay niya, kasi tatay ni Herbert ay doktor. So yun yung dahilan niya. So noong 1994, ang anak na lalaki ni Herbert yun, natagpuan ng isang bungo ng tao sa kanilang likod ng bahay. Ngunit nagbigay si Herb ng palusot yun. Gumayari daw ng tatay niya, isang medical student, ganyan. Kalaunan, si Julie ay kanyang asawa ay nakipagtutulungan sa mga pulis. So yung asawa niya ang nagbigay ng tip sa pulis na gano'n niya, bakit may pinapaimbestigahan yung bunguron sa bakuran nila, ba't meron dun. Noong 1996, natuklasan ng mga otoridad ang higit sa 5,500 na piraso ng buto mula sa biktima. Grabe, ganun karami ang napatay niya. 5,500 na buto sa likod ng Fox Hollow Farm. Sa pagtataya, hindi bababa sa 11 biktima or higit pa. Ngunit naniniwala ang mga pulis na marami, mahigit pa sa 11, hindi natin alam. Hanggang ngayon, hindi pa na-discover ang ibang mga namatay. Bago siya nahuli, si Baumeister ay tumakas papuntang Ontario, Canada noong Hulyo 3, 1996. Nagpakamatay si Herb sa pamagitan ng baril sa isang parke sa Ontario. Nag-iwan siya ng suicide note, ngunit hindi niya inamin ang pagpapatay. Sinabi niya lang na ang kanyang mga negosyo, kasal ay bumagsak, ang naging dahilan ng kanyang depresyon. Kawawa yung mga biktima, parang hindi rin sila na-collect ng mga pamilya nila dahil kasi missing, so hindi nila alam kung buhay pa ba patay. Kaya yung mga forensic, yung mga yung nag-identify ng mga buto, kinokontak nila yung pamilya nila. So yung iba nakakontak, yung iba hindi. So hanggang ngayon, yung case na yan tuloy pa din kasi maraming patay pa rin dun sa bakuran na yan, at hanggang ngayon hindi pa rin nadidiscover. So yung bahay niya ngayon nagiging haunted na kasi marami nagpaparamdam.
Ang mga pulis ay nagpatuloy sa pagsiyasat sa kanyang koneksyon ng mga malawakang Interstate 70. Naniwala mga otoridad na si Baumeister ay responsible sa pagkawala ng higit sa 20 o higit pang lalaki, kabilang mga hindi natagpong biktima. Sa Power Pax Hollow Farm, saan naganap ang mga maraming pagpatay, ay kilala ngayon bilang isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa Amerika sa pamumuhay. Maraming ulat na paranormal activity na itala sa lugar na sinasabing naugnay sa mga biktima ni Baumeister or tinaguriang I-70 Strangler. Okay, hanggang dito na lang mga kamoyski. Sana nag-enjoy kayo sa aking maikling kwento. Follow nyo lang po yung TikTok account ko. Salamat. Hanggang dito na lang.